Kapag nagugutom ka, mag-iingat ka sa kakainin mo at hindi pagkain ang tinutukoy ko dyan. Nakuha mo ba ang ibig kong iparating na mensahe sa intro? Naunawaan mo man o hindi, sigurado ako na magugustuhan mo ang pag-uusapan natin ngayon sa video na ito. Walang tapon ng karunungan na ipapasa ko ngayon sa iyo. Kaya sana huwag mo itong sayangin dahil sa video na ito may ipaparealize ako sa iyo 5 bagay na sa tingin ko ay hindi nare-realize ng maraming tao. At marahil kasama ka na doon. You see, realization has a power to change someone's life. Ang simpleng pagtatanto sa sarili ay kayang bumago sa buong pagkatao mo. Naniniwala ka ba dyan? Kaya nga ang pinakang goal ng video na ito ay iparealize sa'yo na kailangan mong maging maingat kapag nagugutom ka at hindi literal na pagkain ang tinutukoy natin dyan. Makinig ka, may 5 realizations ng buhay ang hindi napapansin ng mga tao. Ito yung mga bagay na binabaliwala ng maraming tao. Siguro dahil hindi nila ito napapansin at mahirap naman kasi talaga itong mapansin. Lalo na kung wala kang lalim mag-isip at bulag ka sa realidad ng buhay. Magagaya ka sa mga naging biktima nito. Biktima ng pagka-ignorante na bunga ng kabobohan at pagsasawalang bahala na lang. Hit the like and subscribe button dahil napakagandang topic ang naghihintay sa iyo sa buong video na ito. Kaya panoorin mo ito hanggang dulo. Gaya ng sinabi ko kanina, ang video na ito ay iikot patungkol sa mga pagkakataon na kailangan mong mag-ingat sa kakainin mo sa tuwing nagugutom ka. Ito ang 5 realizations na dapat mong malaman. Maraming tao, lalaki man o babae, pare-pareho lang. When they need love, they crave sex. Akala kasi nila yung sex ang magpupuno ng emptiness na nararamdaman nila sa kanilang pagkatao. Kaya pansinin mo ang mundo at ang mga tao rito. Naging normal na ang casual sex. Kahit saang bansa, ginagawa na lang nilang pampalipas oras, pampamanhid ng pakiramdam, pampasatisfy ng pagnanasa. Ngunit itong mga taong ito, hindi naman talaga ang kailangan nila. They need genuine form of love. Ang corny ba pakinggan? Ngunit ganyan ang realidad ng mga tao. Karamihan ng tao, malulungkot. Sobrang lulungkot ng buhay nila. Gutom na gutom sila sa pagmamahal. Kaya napaka-desperado nila na hanapin ito sa kung sino-sinong tao na lang dyan. Kaya handa silang ibigay ang katawan nila. Makaramdam lang sila ng kahit beking pagmamahal. Hindi naman talaga ang habol nitong mga to. Sex is the highest form of intimacy. At ang hanap mo ay intimacy, hindi sex. Gusto mo lang maramdaman na may tao na nariyan para sa'yo at nagmamahal ng totoo. Kaya yung mga tao, lalo ng mga lalaki na naging bisyo na nila ang makipag-casual sa kung sino-sino, hindi mo na kailangang ikwento sa akin. Alam kong malungkot ang buhay mo. Pwede kang magsinungaling sa akin at pekein mo ang kasiyahan mo. Ngunit hindi mo maluloko ang sarili mo. Alam kong gutom na gutom ka sa intimacy. Gutom na gutom ka sa pakiramdam na may totoong nagmamahal sa'yo. Gutom na gutom kang maramdaman ang totoong pagmamahal na hindi mo pa nararamdaman kailanman.
Gutom ka, ngunit mali ang pinapakain mo sa sarili mo. Is satisfying when you are hungry for love. Masasatisfy ka niyan pansamantala, ngunit iiwan ka niyang mas gutom na gutom pa. Nauunawaan mo ba ang sinasabi ko dyan? Nare-realize mo na ba ngayon? May kumakatok na ba sa isip mo at nagsasabi na may mali nga pala talaga sa ginagawa mo? Kung ikaw itong tinutukoy ko, hindi mapapawi ng pakikipag-casual sa kung sino-sino ang kagutumang nararamdaman mo. Mas gugutumin ka pa niyan lalo hanggang sa maipit ka na sa ganyang cycle at hindi ka na makalaya sa gutom mo at hindi mo maitatanggi sa akin na napakahirap niyan kapag nag-iisa ka na lang. Siguro sa kaorasan habang ginagawa niyo yung kamunduhang pagnanasa ay masaya ka, ngunit hanggang doon na lang yun dahil pagkatapos nun babalik ka na naman sa realidad. Babalik ka na naman sa miserabling realidad ng buhay mo. Nag-iisa ka na naman at walang totoong nagmamahal sa'yo. Kung gusto mong ayusin ang buhay mo at kumawala sa ganyang cycle, ikaw ang bahala. Buhay mo naman yan. Hindi kita kayang diktahan. Nais ko lang na iparealize lahat sa'yo yan. Ikaw pa rin ang kikilos. Naunawaan mo ba ang ibig sabihin niyan? Nang ma-realize ko yan, naisip ko kung gaano pala nakakaawa ng sobra yung mga taong uhaw na uhaw sa atensyon. Dahil hindi naman pala talaga atensyon ang kailangan nila. Ang kailangan nila ay yung maramdaman na mahalaga sila. At itong mga taong ito na uhaw sa atensyon, deep inside of them, they feel like they are worthless. They are nothing. They are nobody. Naunawaan mo ba kung gaano kabigat ang pakiramdam na yan? Yan ang huling depensa mo bago ka mauwi sa depression at magpatiwakal. Isipin mo kung ang isang tao ay hindi na nakakaramdam ng halaga sa sarili niya. Iisipin niya na wala na ring halaga para mabuhay pa at dyan niya nagiging sobrang delikado. Kaya kung ikaw yung taong uhaw na uhaw sa atensyon, babae man o lalaki, mag-iingat ka. Dahil ang totoo, hindi ka uhaw sa atensyon. Hindi atensyon ang kailangan mo. Ang kailangan mo ay sense of self-worth. Yung maramdaman mo na may halaga ka rin bilang isang tao. Marahil ngayon, nag-e-enjoy ka sa mga atensyon na nakukuha mo. Ngunit gaya noong unang punto, isasatisfy ka lang yan pansamantala. Ngunit iiwan ka niyang mas gutom na gutom pa. Hindi yan haka-haka. Totoong nangyayari yan. Tingnan mo na lang yung mga Hollywood artists at maging mga international singer na sikat. Sinong international singer ba ang kilalang kilala natin na sikat ngunit nagpatiwakal dahil sa depression? Marami yan sila at nare-realize mo na ba ngayon? Itong mga taong ito, sikat na sa buong mundo. Maraming tagahanga na nagmamahal at handang magbayad ng libo-libo makita lang sila sa entablado. Ngunit kahit na ganon, they still feel empty, na para bang wala silang halaga at ang mabuhay pa. Kaya ganon-ganon na lang nila winakasan ang lahat. Nakikita mo na ngayon. Do you see the danger? Kaya kapag nakakita ka ng tao, babae man o lalaki, tapos uhaw na uhaw ito sa atensyon, ipagdasal mo na lang. Yan na lang ang magagawa mo.
para sa kanya sapagkat ang paghahabol sa atensyon, tipong gagawin mo lahat makakuha ka lang ng atensyon. Para na yung cancer na nasa final stage na, tipong itatapon mo na pati dignidad mo para sa atensyon. Malala na yan dahil ang gagawa lang niyan ay yung taong desperado na sa buhay na para pang naghihingalo na, kailangan na ng tulong dahil hindi na nila maramdaman ang halaga nila bilang tao. Nakakalungkot dahil marami ang nakakaranas niyan lalo na ngayon, ngunit hindi natin sila matutulungan lahat. Naunawaan mo rin ba ang isang yan? Yan lang ang may salitang joy, pero yan ang may pinakamalungkot na mensahe sa lahat. Nabanggit ko sa unang punto na karamihan ng tao ay malulungkot ang buhay. Totoo yan, hindi yan haka-haka lang. There is a global pandemic of loneliness. At ang nakakalungkot, wala itong bakuna o gamot. Kaya ang ginagawa ng marami, idinadaan nila sa alak. Alak na lang ang nagbibigay saya sa malulungkot nilang buhay. Ito na lang yung nagpapamanhid sa kanila kahit na panandalian lang. Kaya pansinin mo, kapag pumasok ka sa bar o sa mga club, ang sasaya nila tingnan, hindi ba? Akala mo mga walang problema, ang saya-saya nilang nagiinuman, nagsasayawan, nagpapamanhid sa alak. Ngunit pag-uwi ng mga yan, babalik na ulit sila sa realidad ng buhay nila, malungkot at nag-iisa. Kaya minsan, hindi mo rin masisisi ang isang tao na lulong sa alak at mahilig mag-inom. Hindi niya lang siguro masabi sa iyo, ngunit iyon na lang kasi ang sa tingin niya ay nagbibigay kasiyahan sa buhay niya. Gutom na gutom siya sa totoong kasiyahan. Gutom na gutom siya na maramdaman ang kapayapaang hatid ng totoong kasiyahang hindi hiram lang. Ngunit hanggat hindi niya yan nararamdaman, patuloy siyang babalik sa alak upang gawing manhid ang sarili niya mula sa malulungkot at masasakit na realidad ng buhay niya. Nakakalungkot, hindi ba? Baka umiiyak ka na dyan dahil baka ikaw itong tinutukoy ko. Lalaki ka man o babae, alam kong mabigat ang dinadala mo at kung pumapatak na ang luha mo, naiintindihan kita. Dahil dyan ko masasabi na nare-realize mo na ngayon ang mga bagay na ito. Kaya nga dapat kang maging maingat sa kakainin mo kapag nagugutom ka. Nauunawaan mo na ngayon yan. Naunawaan mo ba ang isang ito? Para ito sa mga taong desperado na makaramdam ng sense of belongingness. Yung pakiramdam mo na belong ka at kasama ka sa isang grupo. Yung pakiramdam na hindi ka nag-iisa. Maraming tao ang ganito. Makikichismis sila para lang masabing kakampi sila. Pilit silang makikisabay sa ibang tao dahil takot silang mapag-iwanan. Takot silang mag-isa, natatakot sila sa realidad na baka maging solo na lang sila sa buhay, walang kaibigan, malungkot at nag-iisa. Kaya ang gagawin nila, susubukan nilang isalba ang sarili nila. Susubukan nilang sumabay sa iba kahit na hindi nila kaya. Trying hard to fit in. Ipagsisiksikan nila ang sarili nila kahit hindi nila afford ang ganoong lifestyle. Dahil nga, takot silang ma-left behind. Naunawaan mo pa yan? Ganyan ka ba? Always trying to fit in sa barkada mo, sa mga kaibigan mo, sa mga tropa mo. Always trying to fit in ka pa rin ba? Dahil pakiramdam mo, hindi ka pa rin belong. Pakiramdam mo, convenient friend ka lang. Tipong tatawagin ka lang nila kung kailan convenient sa kanila. Dahil hindi ka naman pala talaga part ng circle.
Masakit ba yan? Masakit bang marinig ang mga realidad na yan? Maririnig mo lang yan sa akin, ngunit ikaw pa rin ang gumawa niyan sa sarili mo. You did that to yourself. Ikaw ang naglagay sa sarili mo sa ganyang sitwasyon. Pamilyar ka ba sa hustling culture? Sikat na sikat yan ngayon. Itinuturo yan sa halos karamihan ng podcast at maging sa mga motivational at self-improvement videos sa lahat ng platform. At maging dito sa channel na ito, itinuturo ko rin ang ilan sa konsepto niyan. Ngunit hindi tayo nakapokus dyan. Bihirang-bihira natin pag-uusapan kung paano kumita ng pera o gumawa ng pera. At wala namang masama dyan kung ganyang mga topic ang gusto mo. Maraming channel dyan na nagbabahagi ng mga karunungan tungkol sa mga money-making skills and guides. Ngunit ito lang ang nais kong ma-realize mo. Hindi ka gutom sa pera. Gutom ka sa security, yung seguridad na malaya kang gumastos at pumunta sa kung saan-saan dahil financially secured ka na. Malaya kang gawin ang mga kalayawan na noon ay hindi mo magawa, ngunit ngayon financially secured ka na. Yan ang gusto mong makamtan talaga, hindi yung pagkakaroon ng maraming pera. What you crave is freedom, not the actual money. Gutom na gutom ka sa freedom, kaya nasa hustling culture ka. At alam mo kung bakit? Because freedom is expensive. Yung freedom na wala ka nang iisiping utang. Yung freedom na hindi ka na maglalabas ng calculator sa tuwing mag-groceries. Yung freedom na hindi ka na mag-aalala sa mahal ng pamasahe. Yung freedom na alam mong matutulog ka na sa sarili mong bahay na may 7 figures ka sa savings, na hindi mo na kailangang mag-commute dahil may kotse ka na. Yung freedom na hindi mo na kailangang magpaalipin sa trabaho mo at magmakaawa sa boss mo para bigyan ka ng 2 weeks of vacations. Yan lahat yun. And while you are chasing money, you slowly lose yourself in the process. Nariyan ang burnout, stress, anxiety, mental fatigue, pagod, puyat, and for what? Para sa freedom na huli mong naramdaman noong bata ka pa. Wala namang masama sa hustling culture, pero dahan-dahan lang. Baka nauubos ka na, baka kasi mamaya magulat ka pagdating mo sa taas. Malungkot pala dahil nag-iisa ka rin lang pala dyan. Ang dami mo kasing isinakripisyo para makarating dyan. Yung mga magulang mo na pabayaan mo, tumanda na lang at namatay. Hindi mo na nakabanding dahil busy ka sa hustling mo. Niyayaya ka ng mga kapatid mo at mga kaibigan mo na magbakasyon. Kaso sabi mo, focus ka sa grind mo. Ngayon, pagdating mo sa dulo, nag-iisa ka na. Nalimutan mo na kung alin yung tunay na mahalaga. Masyado ka kasing nakafocus sa grind mo. Hindi mo napapansin yung mga taong mahahalaga sa'yo. Unti-unti na silang naglalaho. Masyado kang gutom na gutom sa security. Napapabayaan mo na kung alin yung totoong mahalaga sa buhay. Nasaan ka man sa 5 yan ngayon, sinisigurado ko sa iyo, hindi ka makakaalis dyan dahil mali ang kinakain mo. Hindi tama ang ginagawa mong remedyo, kaya't laging pansamantala at panandalian lang ang satisfaction na mararamdaman mo. Alam mo ba kung nasaan ang totoong satisfaction? Ang totoong satisfaction ay na kay Kristo. Psalm 107 verse 9 says, "For He satisfies the longing soul, and the hungry soul He fills in with good things." Dito sinasabi
na si Kristo lang ang nag-iisang source ng totoong satisfaction. Without Christ, we will never be satisfied in life. Pwede mong makamtan ang buong mundo, ngunit kung wala kang Kristo sa buhay, you will still feel empty. Dahil na kay Kristo lang ang tunay na satisfaction. At yan naman ang hanap ng lahat ng tao. True satisfaction. Yung pakiramdam na everything is enough in your life. And guess what? If you have Jesus, you have everything. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli.